Ang Manila Hostage Crisis, na opisyal na kilala bilang Rizal Park hostage-taking incident sa Maynila, ay nagawa ng isang dating pulis ng Philippine National Police na si Rolando Mendoza na labis na hindi nasiyahan sa sinapit niyang kaso na para sa kanya ay isa lamang itong frame-up. Siya ay naghijak ng isang tourist bus sa Rizal Park, Maynila, Pilipinas noong Agosto 23, 2010. Bandang alas 9 ng umaga, pumarada ang Hong Tai tourist bus na may sakay na 25 katao, tourists galing Hong Kong at ilan nilang tour guide. Habang nakahinto sa may Quirino Grandstand, pumara si Mendoza at nagpakilalang pulis, kaya pinasakay siya ng driver. Pagkasakay niya, naglabas siya ng baril at nagdeklara ng hostage-taking. Si Mendoza ay isang decorated police officer pero natanggal sa serbisyo matapos maakusahan ng extortion at grave misconduct dahil umano sa pangingikil sa isang hotel chef noong 2008. Dahil sa desisyon ng ombudsman, na-disqualify siya sa retirement benefits at tinanggal sa serbisyo. Sa hostage crisis, isa sa mga ipinadala niyang sulat, faxes, letters, ay naka-address sa Ombudsman Merceditas Gutierrez, kung saan hinihiling niya na i-reinstate siya sa trabaho at linisin ang kanyang pangalan. Isa ito sa mga kondisyon niya para palayain ang mga hostages. Kaya't humiling si Mendoza ng direktang aksyon mula sa ombudsman habang nagaganap ang krisis. Ang negosasyon ay naisinahimpapawid ng live at kita niya ito mismo sa TV sa loob ng bus. Matapos ang halos 10 oras ng tensyon, dumating bigla ang isang lalaki na isa pala itong kapatid ni Mendoza. Agad itong nilapitan ng pulis at madali itong nadisarmahan dahil may dala itong baril. Tugon niya gusto lang daw niya makatulong sa nangyari. Nang arestuhin ng pulisya ang kapatid ni Mendoza, nakita niya mismo sa TV, kaya uminit lalo ang tensyon at lalong nagpagalit kay Mendoza. Ito ang nag-udyok kay Mendoza na magpaputok ng baril. Nakaligtas ang driver ng bus at nagdeklara ng, "Patay na ang lahat!" Pagkaraan ng 90 minutong bakbakan, napatay si Mendoza at 8 sa mga bihag, habang ilan pa ang sugatan. Nagsagawa ng magkahiwalay na imbestigasyon ang pamahalaan ng Pilipinas at ng Hong Kong tungkol sa insidente. Parehong lumabas sa kanilang pagsisiyasat na ang mahina at maling pamamalakad ng mga opisyal ng Pilipinas ang naging dahilan ng pagkamatay ng 8 bihag. Ang pagsalakay ng Manila Police District, MPD, at ang naging putukan ay malawakan ding binatikos ng mga eksperto bilang isang palpak at incompetent na operasyon. Dahil dito naglabas ang gobyerno ng Hong Kong ng Black Travel Alert laban sa Pilipinas. Ilan sa mga kamag-anak ni Mendoza at si Mayor Joseph Estrada ng Maynila ay humingi ng paumanhin sa Hong Kong para sa insidente, habang si Pangulo Benigno Aquino III naman ay nakiusap ng pag-unawa mula sa Hong Kong. Gayunpaman, tumanggi si Aquino na magbigay ng formal na paghingi ng tawad sa Hong Kong o China sa dahilang ang pangyayari ay gawa lamang ng isang individual at hindi dapat ituring na aksyon ng buong bansa. Noong Abril 12, 2018, si Pangulo Rodrigo Duterte ay humingi ng formal na paumanhin sa ngalan ng Pilipinas para sa insidente. Ang Manila hostage crisis ay nanatiling isa sa mga pinakamadugong hostage-taking incidents sa kasaysayan ng Pilipinas. Ito ay nagdulot ng malaking diplomatikong tensyon sa pagitan ng Pilipinas at Hong Kong, China, pagbabago sa mga protocol ng pulisya at kung paano humahawak ng hostage situations. Malalim na sugat sa imahe ng Pilipinas sa buong mundo, lalo na sa larangan ng turismo ng Pilipinas.